Mr. Alden Richards, totoo nga bang napag-iwanan na ni Miss Catherine Bernardo? Yan ang ilan sa mga usap-usapan ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko pong abot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit na naging nanonood at sumusubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat. At ngayong araw ay magbasa tayo ng ilan sa mga comment po ninyo, no? Yung tinatawag nating comment of the day, kung saan marami pong mga nag-comments. Iba-iba po yung kanilang mga sinabi patungkol dito. Dahil sabi ni Miss SL Con, minsan kasi wala na sa tamang rason ang fans ni Alden. Cat holds many box office films. Sorry Ma'am Dars, walang line up na basa-basa o search din kasi pag may time, hindi yan dahil sa HLG or HLA kaloka. Track record ni Kat ng pinagbabasehan, which is true. Magpaka-bitter sa film industry, siya ang nagkamit ng pinakamataas na kita sa ngayon. Kailan lang ba nagka-box record si Alden? HLG at HLA lang naman, 'di ba? Which is tama yung sinasabi ni Ma'am Shi dito, 'di ba? Minsan kasi nakakainis ang ibang fans, hindi porket magkasama sila pantay na sila, dahil maniniwala kayo at hindi sila parehong premium. Totoo naman, 'di ba? Kasi parang nagkaroon lang po ng box office records itong si Mr. Alden nung nakakasama niya si Catherine. At pag po naman si Catherine ay nagkakaroon naman ng mga awards, meron din or mga projects talagang nagkakaroon po talaga ng magandang result. Sabi ni Maria Josepina Jones, Catherine Bernardo was chosen for wax figurine for many reason. She has international fan base and influence including Thailand, South Korea, and Vietnam. A phenomenal box office queen, records-breaking film achievements. She's artistic of her career beginning when she was 6-year-old. She played with ended to be a box office hit. Although Alden was the leading man of Catherine in the highest-grossing Filipino film, his achievements are incomparable of Catherine achievements. Maybe in the future, his directing roles and bankable movies bring significant achievement that impacts her career in the movie in itself. A milestone that will define his legacy. We can please everybody. This will always be bashers in the earth of innovative technology. Today is different from yesterday. So we must move on and welcome the new life of uncertainty. Yan. So ito naman yung kanyang komento. Kung tutuusin naman talaga, malaki talaga ang kaibahan ng mga na-achieve na ni Catherine kay Alden. Kaya hindi natin pwedeng questionin kung si Alden man po ay hindi nabigyan ng wax figure, no? So anyways, i-congratulate din naman natin si Alden Richards sapagkat isa po siya sa mga Best Actor film sa Alta Media Icon Awards 2025. Best Actor Film, Alden Richards, no? So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sa isang article kasi, napag-usapan na si Alden Richards di umano ay tila baga napag-iiwanan na daw ni Miss Catherine Bernardo. Ayon po sa isang online news, si Catherine Bernardo ang next Pinay celebrity na iluluklok ang wax figure sa kilalang Madame Tussauds sa Hong Kong. Ito ay dahil sa naging ambag ng pelikula niyang Hello, Love, Goodbye para muling bumango ang Hong Kong bilang tourist destination. So which means talagang win-win situation siya. Maaaring panalo ang Pinoy dito at the same time nakakatulong din pala ito para sa tourist destination po dito sa Hong Kong dahil marami rin kasi mga Pinoy na naroroon. Ang nasabing pelikula ay kinunan sa mga kilalang traveler spots tulad ng Central Market, Lang Kwai Fong, Chung Chai Island at Avenue of Stars. Hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon nito sa pagsulong ng local movie industry. As of date kasi, nananatiling third highest grossing Pinoy film of all time ang nasabing Cathy Garcia Sampana Major. Ang may hawak ng record na undisputed sa numero unong pwesto ay ang sequel ng itong Hello, Love Again, na ang ilang piling eksena ay kinunan din sa Hong Kong. Ang Hello, Love Again ay kumita ng almost 880 million samantalang ang sequel nitong Hello, Love Again ay humamig ng 1.6 billion in terms of worldwide gross. So,
And for the record, ito po yung kauna-unahan na movie na kumita po ng 1.6 billion, no? Yung pinaka worldwide gross niya na napanood siya sa buong bawat lugar dito sa buong mundo. Bagamat marami ang natutuwa sa bagong karangalan ni Kat, may mga naiintriga rin dito. Hirit na mga ilang netizen na pag-iwanan na daw ni Catherine si Alden. Sa ipa nga ng mga nagmamaldita, hindi solo si Kat ang kredito kaya naging matagumpay ang nabanggit na romantic drama na nagpapakilala sa Kat din sa Asian film market. Kumbaga, hindi mabubuo ang kwento ni Joy na karakter ni Kat kung hindi ito tinapatan ni Ethan na binigyang buhay ni Alden. Ito ang ilang reaksyon ng mga netizen at mga sawsawera sa naturang usapin. No? Sabi po nila, wow, sabi niya, kaliga na ni Kat sina Pia Wurtzbach, Ann Curtis, Catriona Gray, Pacman at Lea Salonga. Parang hindi fair, hindi lang si Kat ang nagdala ng movie, pati si Alden. Dapat pati si Alden isama sa wax figure. Baka naman nauna lang si Kat at susunod na si Alden. The movie endeared Kat din to the Pinoy OFW community in Hong Kong. Sino kaya ang kasama ni Kat sa unveiling inaugural opening? Meron ng wax figure si Kat, kailan naman kaya si Tisoy? Ang Pinoy celebrity na unang nailuklok ang wax figure sa pamosong Madame Tussauds ay sina 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach, 2018 Miss Universe Catriona Gray, boxing icon Manny Pacquiao, Broadway diva Lea Salonga at Miss Ann Curtis. So katulad po ng mga sinabi ng ilang mga netizen at ilang mga manonood natin na hindi lang naman po yung Hello Love Again and Hello Love Goodbye ang pinagbasa, hindi lang doon nakabase no kung bakit po si Miss Catherine Bernardo ay nabigyan ng ganitong pumosong award at na-line up po siya sa mga may malalaking influence. Alam natin na recorded po lahat ng mga ginawa ni Miss Catherine at halos lahat po ng mga ginagawa niya mula sa teleserye, tapos pagdating sa mga movie, lahat po yun talagang masasabi mong kumikita at hindi po siya nagiging bluff, no? So, kaya po ang medyo nakaka-hurt, no, sa part po ng mga fans ni Mr. Alden Richards, yung sinasabi mismo ng mga fans, yung mga supporters ni Alden Richards, na parang nagde-demand po sila na kung nabigyan po ng wax figure itong si Miss Catherine, dapat din daw mabigyan si Alden. Well, in fact, si Alden naman po is parang may mga naiambag rin naman siya at masasabi nating malaki din yung influence niya sa showbiz. Pero hindi pa rin matatawaran ng influence ng isang Catherine Bernardo. Kasi may mga chance kasi na may mga movies at may mga series din si Alden na hindi rin naman ganun kapak, no? Hindi rin naman ganun katindi yung pagtanggap ng tao. Pero pagdating kay Miss Catherine, ganun nga yung naging epekto. So tama lang na nabigyan siya ng bilang isa sa pinaka most influential actress or actor sa kanyang kapanahunan. So dahil dito, marami po talaga ang mga nagagalit at parang nagseselos at sinasabi pa na napag-iiwanan na nga daw si Alden Richards. Well, in fact, hindi naman po nakikipag-compete ang isang Alden. Mabigyan man siya o hindi ng ganitong klase ng award, mananatili pa rin Alden Richards yan. Marami pa rin pong ibubuga si Alden. Kaya naman sa mga fans ni Alden Richards, suportahan na lang po natin siya sa kung ano po yung mga yung mga projects niya at sa kung anong saan larangan pa siya, no, pwede po siyang makilala. So, kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Dar Eds channel. God bless everyone!